primary. Hi. Mga holy crap. Ikot na ka mo guys, ikot na ka mo. Nasa po to. Sige. Magkakilala na kami kuya ha. Familiar ka naman din sa branch, di ba? Nalaman ko yung experience mo sa palipat-lipat na na pagsimba. Pampagal. May mga friends ka man sa branch? Dami ah. Naghan. About... Natulog na. Oo, natulog. About sa... Nasa Exodus ka. Stand still and see the salvation of the Lord. Sino familiar din? Sino familiar? Sana ano? Sa lesson na niya. Marami pa. Siyempre, ganit pa kang seminary. Binaraman lang ito na hindi. Sige. Sige. Sino ang nakaka-familiar sa kay Moses? Moses? Ako! Sino ang nakakatag sa kausan mga hinimo ni Moses? Sige, si Kuya. Kailan niya, tinuha niya ang Red Sea. Tama! Tama! Ikaw, Tizia. Ano ba ang hinimo ni Moses? He helped the people, his people, or God's people. Yes! Tama! Sige! So, yan na saktong-saktong sinabi ni Kuya. Lessons today is ito na niya Red Sea. Oh. So, sabi ni Dave, the Israelites were trapped. Sabi ni Dave sa Exodus chapter 14, verse 13 to 14. Sino ang marang basa? English? English na. English? Marunong ka? Marunong ka? Kuya, ito sa... Kaya mo doon na verse? Sige. So, 13 to 14. 14 and 15. Ito lang, 13 and 14 lang ba? Yan lang. And Moses said unto the people, fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will shew to you. Wow! So yan sabi mo ganito, kasi nga, pag nakalipat, nakwanta na dito ka na sa nakalipat na kamuka. Since, di ba, tinunga ni Moses ang Red Sea, so baliw na sala. So, sinabi sa iba, kasi nga, may mga mobs na nag-follow pa rin sa kanila. So, yung mga mobs na yon na nagkaroon ng boss. Syempre, yung mga army ni Parao is may mga mayaman sila. So, basically, pwede nilang gawin kung ano yung gusto nilang gawin para lang makatawid sa Red Sea. And then, yung mga tao na slaves, diba? Yung mga ginawang slaves ni Parao, diba? And then, para makatawid sila, tintungan niya Red Sea, diba? Pero, syempre, imagine, kung kamuyag to na nagtatakas, tapos nilalanan ka po sa may mga kutsilyo, may espada, tapos may mga, yun? Oo. Diba, naisip mo niyo, kung kamuyag to, ano kayo yung mga pre-feel mo? Scared. Yes, tama. And dahil doon, sinabi mismo sa Diyos, sa Bible, which is mahanap sa Exodus. Sabi nasa ni Kuya, sabi niya din, fear ye not, the Lord shall fight for you. Diba? Ang kailangan na naman natin is assurance from the Lord. Kasi, sometimes, hadok kita sa mga gusto nato i-try. Sometimes, hadok kita sa gusto nato talaga may malitan kita. Siyempre, bata kita. Imagine niyo, parang meron lang yun sa Leo. Di ba pag wala si mama sa balay, budlayan ng balay?
Di ba? Pag uli mo, ang unang-una ang putol mo, hi, si mama! Di ba? Ay na muna, hanapin mo. And then, makikita niyo kung paano kayo tulungan ng Diyos para ma-overcome ang sa na trials, ang sa na challenges sa buhay nato. And then, sabi pa din, since the time when God people have needed faith and courage, they have told this story. When Nephi wanted to inspire his brother, he said, "Let us be the strong like unto Moses. For he truly spake unto the waters of the Red Sea, and they divided hither and thither. And our father came through out of captivity on dry ground." Pakiuman sa kay Nephi. Sinong kilala si Nephi? Yan. Good job, guys. So, si Nephi, kasi prophet. Bata siya ni Lehi. Ano siya sigurado? Yes! Tama. So, si Nephi, tinawag din siya ng Diyos. Para tulungan yung tatay niya. Kasi, di ba yung may mga brother siya, which is si Laban and Lemuel, na grabe ka, tigas yung mga hearts nila. Grabe. Imagine, kahit anong gawin nila, kahit na-witness na nila yung angels mismo sa kanilang mga sarili. And the 8 years. 8 years sila doon. And nakapunta sila sa gusto nilang mapunta, which is, nakalimutan ko lang yung name, pero nakarating sila doon. Nakarating sila doon. Gusto niya sabihin, magda-doubt. Dito sa Mosiah chapter 7, verse 19, is prayers para sa ako is something na nakakatulong. Kasi, I know na pag alam ko kasing may kasama ako, it just, ang buot ko baga, aram ko makusog ang buot ko if I know someone na nandito para sa akin. And yun yung isang bagay na nakakatulong sa akin kasi alam ko yung Diyos, nandito siya para sa akin. Tutulungan niya ako sa kahit anong bagay. So gusto ko man yan i-share sa iyo na sabi nila sa Exodus 14, Exodus 15, 1 to 1. May ipagpatibay na siya yung ginawa ng mga sinauna, like mga prophet natin. Marami silang sinacrifice for us para magkaroon ng better generation for us.